Bumaba na nga po sa 3.3% ang inflation rate dito sa bansang Pilipinas. Ano po bang masasabi ko dyan at ano ang epekto nito para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino? Yan po ang pag-usapan natin dito sa video na to. No? So pero bago natin pag-usapan yan, bago tayo tumuloy, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Estudyante Trader. Isa po tayong finance content creator and influencer. I'm also a global trader and analyst. No? Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na dahil marami ka matututunan dito. No? Share mo na din tong video natin para makatulong din tayo sa ibang tao. Ayos po ba yun? So simulan na po natin. No? Ano po ba muna ang inflation rate? Ang inflation rate, ito po ang economic measurement na kung saan tinutukoy dito kung gaano nga ba kabilis no, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na tinatangkilik po natin, no, whether sa isang particular na industry or sa isang particular na bansa, okay, na economy. So ngayon po, ang inflation po natin dito sa Pilipinas from 4.4 in July, 4.4%, ngayon po ay 3.3% na siya ngayong August. So maganda po ba ito? Syempre naman maganda po yan dahil bumaba po no ang inflation rate. Ngayon, ang hiling ko lang po is definitely talagang mag-reflect po yan no sa mga totoong pamilihang bayan, sa mga local markets po natin dito. Kasi kumbaga yung mga ibang tao no, another speaking po, kumbaga na, oy, bumaba ang inflation, nararamdaman ba talaga, no? Bumababa po ba talaga sa mga local markets, which is, yan po yung panawagan din natin sa mga videos ko, which is not only to educate but also to voice out, no? Kung ano ba yung mga totoong nangyayari po, no? Which is, syempre, sa ekonomiya natin, maganda po yun, no? Na bumaba po yung ating inflation rate. So, may mga nagtatanong din po, ano po bang maganda po ba yon or okay lang po ba yun? May inflation rate talaga or may inflation sa isang particular na bansa? Well, definitely the answer is yes, no? Kasi ibig sabihin nito na nagpa-function yung economy, no? At hindi po deflation. Ibig sabihin ng deflation, massive job layoffs, pababa ng pababa yung presyo. Syempre, sobrang magkakalugihan po, no, at hindi magiging maganda ang epekto niyan para sa ekonomiya. Kaya mas okay na po yung may konting inflation or what we called as controlled inflation kaysa na po sa deflation. Ayos po ba yun? So, at around siguro 1 to 2%, magganyan po, no? Pero kumbaga, kung sasabihin nating deflation, mas hindi po maganda yon and it can be turned to economic downturn, okay? So, ngayon po, pag-usapan na natin, ano ba yung pinakamismong epekto nito para sa mga kababayan nating Pilipino, no? Unang-una muna, syempre sa mga consumers po, na yun nga sinabi ko kanina, na mga bumibili syempre sa mga palengke, mga local markets, no? Napaka-importante po na bumaba talaga yung inflation pagdating po saan? Sa mga gamit ba na hindi naman natin masyadong pinapakinabangan? O definitely po sa pagkain. 'Di ba? Sa mga basic necessities, sa mga basic commodities, yan po talaga ang dapat natutukan. No, yung which is syempre yung mga bigas, yung tinatawag po natin na mga ulam, mga pangrekado at iba-iba pa po na tungkol po sa food consumption po no ng mga kababayan nating Pilipino, which talks about also food security. 'Di ba? Paano nga po makakabili, makakakain no ng maayos, masustansya kung napakataas mo ng mga presyo no sa pamilihang bayan. So kaya po hiling natin syempre yun yan, mag-reflect talaga yung totoong balita no, yung totoong data pagdating po diyan sa ating mga buong bansa no na mga local markets po natin. So syempre, ang ibig sabihin po nito, mas bababa po yung presyo, 'di ba, ng mga bilihin po no overall, and also syempre mas tataas yung halaga ng pera natin. Kaya po nakikita natin the US dollar is falling against the Philippine peso. Ibig sabihin dating umakyat na naman po yan at around 58 pesos to 59, pero ngayon po nag 55 na, 'di ba? Sa chart po niyan pababa ng pababa. So kaya ang ibig sabihin nito, mas lumalakas po or nag-strengthen ang Philippine peso over the US dollar currency, no, which is napakalaking currency. It is considered as one of the safe haven assets and currencies, pero ngayon po bumababa siya over our local currency, which is the Philippine peso, na lumalakas po ang Philippine peso against the US dollar, no? So maganda po yan para sa ating economy. Kumbaga sabay-sabay yan no? Pagbaba ng US dollar over Philippine peso, bumababa rin po ang
inflation rate at tumataas din naman po ang Philippine local market po natin dito, or hence the Philippine Stock Exchange Index, no, at yung mga stocks po nito. Ibig sabihin talagang maganda, no, as of now yun nangyayari, which is minsan hindi po nababalita sa TV na may good news, 'di ba? Pero other story na po 'yun, no. Minsan walang binabalitang good news no sa TV, pero eto po sa mga vlogs, no, makakapanood kayo na meron naman palang progress, no, kahit papaano meron naman palang talagang improvement, meron naman pala talagang ginagawa, 'di ba? So which is maganda po 'yun, no, na para sa mga investors, sa mga corporations, businesses, na bumababa po yung cost of borrowing na tinatawag din, which is hence the interest rate, 'di ba? Binaba rin po ng BSP ang benchmark interest rate nung nakaraan lang po from 6.5 to 6.25. So which is napakalaking bagay po nun, at makakakita pa po tayo ng mga cut rates, no, this year, base po, no, sa mga analysts, and also sa akin din pong assumptions sa pag-aaral po. So which is overall sa ating economy, maganda naman po ang nangyayari as of now, syempre, no, which is marami rin pong economic disruptions, not only in the Philippines but also in other Asian countries, and also sa Europe and US, 'di ba po? Maraming mga gera, and nito lang po 'yan, yung Bank of Japan talagang nagtaas po, no? Dating 0% na interest rate, talagang nagtaas sila. So malaki po, no, ang epekto nito sa ating bansa rin. Kumbaga, kung merong mga malalaking corporations, no, even the government, merong connection doon or merong kalakalan doon at naaapektuhan yung mga kalakalan na yon or mga utang, syempre may epekto po yan sa Pilipinas kahit na wala tayong gawin dito, no, o kahit na talagang wala tayong magawa dito, no. Lagi ko nga pong sinasabi, hindi po ito political, pero lagi kong sinasabi, in every government or state, no, there are factors na makokontrol nila at hindi nila makokontrol, no? Talagang totoo po yan. So kahit ekonomista pa ang tanungin nyo, kahit na analyst pa ang tanungin ninyo, kahit minsan dito tumataas ang presyo ng ganito, ng ganyan, syempre minsan hindi po talaga controlled ng government yun. Yun nga po yung pagtaas ng US dollar. Syempre, it can be a factor, no, sa ating pagtaas ng inflation dito. Pero kumbaga, hindi directly na makokontrol talaga, no? Hindi directly because it is outside our jurisdiction and limitation yung mga bagay na yon. Kaya na lang, ang mapapayo ko na lang po dito, or a message natin, words ko po, no, sa mga traders natin, sa government, it's also talagang ano ba magagawa natin sa ngayon is definitely to palakasin ang ating sariling atin, palakasin po yung ating tinatawag po natin na agriculture, kasi yan po ang importante talaga, yun, yung mga poultry, yung mga crops natin. Bakit? Dahil syempre hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain, di ba, at ng kanin din as well, dahil kasama na yan so kailangan nating pagbutihin yung ating tinatawag na pagtatanim, yung pag-aani natin, para kumbaga hindi na tayo masyado nakarelied, no, sa mga imports po, no, kasi minsan po mas mataas po ang cost ng mga imports, 'di ba? Cost of imports. So ibig sabihin, kung mas marami tayong ini-import galing sa ibang bansa, definitely mas malaki yung possible na utang, mas malaki yung possible na cost kaysa sa syempre napoproduce natin dito sa sariling bansa na sapat, at tayo pa nga po, di ba, yung nag-export po sa ibang bansa. So kaya kumbaga ang point po natin diyan ay palakasin po yung sariling atin, syempre, no? At syempre sa mga kababayan nating Pilipino, alam niyo naman po yun, when it comes to personal finance, the discipline also, minsan wala na sa gobyerno ng problema, no? Nasa atin na kung bakit tayo nababaon sa utang, so on and so forth, no? But then that's another topic. Ang point ko lang po dito is may maganda naman pong nangyayari dito sa bansang Pilipinas, not only the inflation rate has slowed down, but also the other economic indicators, no, and factors ay gumaganda po, no, para sa mga consumers, sa mga investors, sa mga traders, mga businessman. Maganda naman po ang nangyayari as of now, no. So kayo lang mga traders, kung meron kayong comments, thoughts or questions, kung ano lang yung insights nyo, no, ilagay dyan sa comment section para mabasa rin po ng mga traders natin at ng mga kababayan nating Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Follow for more contents like this.